Hi, mahal na kababayan. Di ba kapapanood mo lang ng balita kahapon or kani-kanina pa lamang? Ang tanong ko sa iyo, sinong sinisisi mo ngayon sa pangyayari? Sa paglaganap ng infectious disease na ito sa ating bansa at maging sa ibang bansa, sinong sinisisi mo? Sa Pilipinas ngayon, sinong sinisisi ng mga tao? Andiyan ka na keso sinisisi itong China dahil nagmula yan, sinisisi itong presidente, sinisisi itong si mayor, sinisisi itong si barangay captain, sinisisi itong si politiko. Maraming ginagawa ang tao na puro sisihan. Hindi na tayo natuto sa lesson na tinuro sa atin ng Panginoon. Mula pa kay Adan at Eva, wala nang ginawa kundi magsisihan. Pero wala namang naitutulong sa atin ang pagsisihan. Alam mo ba, mahal na kababayan, ang ginagawa lang ng sisihan, ang ginagawa lang natin kapag isinisisi natin yung isang bagay o pangyayari sa ibang tao is ang gusto lang natin i-point out doon na magaling tayo, na napakagaling natin, na para bang kaya natin masolusyonan ang lahat ng bagay. Hindi natin masusolusyonan ang problema sa pamamagitan ng sisihan. I know you have a point. Oh, lumaganap dahil sa kanya. Oh, lumaganap ito dahil sa bansang ito. Lumaganap ito dahil kay politikong ito. Lumaganap ito. Pero what's your point? Ano ba yung point mo, mahal na kababayan? Ano ba yung point nila kung bakit nila sinisisi yung isang tao? Nasolusyonan ba yung problema? Mahal na kababayan, hindi natin masusolusyonan ang problema sa pamamagitan ng paglalaro nitong blame game na tinatawag. Wala pang nanalo sa larangan ng larong ito. Okay, nobody has ever won any situations, any problems in life by just putting the blame on other people. Mahal na kababayan, maging ang buhay mo ngayon. Okay, bakit nagkaganyan ang buhay mo? Isisisi mo sa ibang tao. Bakit nagkaganyan ang buhay mo? Isisisi mo sa asawa mo. Isisisi mo doon sa dati naging karelasyon mo. Isisisi mo sa anak mo. Isisisi mo sa magulang mo. Isisisi mo sa naging teacher mo. Isisisi mo sa mga nakagawa na di maganda sa'yo. Mahal na kapatid at kababayan, stop the blame game. Be responsible. Bilang isang mananampalataya higit sa lahat, you got to read the Word of God. The book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14 says, "If my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I'll forgive their sin and heal their land." Hindi iniutos sa atin ng dakilang Diyos na kung kayo, if my people will put the blame on each and every one, I will heal their land. Hindi yun ang utos sa atin ng Panginoon. Kapag tayo maninikluhod, tayo ay dudulog sa Panginoon, tatalikuran ng ating mga kasalanan, tayo ay didanggin ng Diyos at pagagalingin ang ating nasyon at nilang ating nasyon at iba't ibang parte ng mundo. Mahal na kababayan, itigil natin ang sisihan. Walang naitutulong yan. Itigil mo na yung pagpuput ng blame sa anumang government official o alam natin hindi dahil sinisiwalang bahala natin yung mga pagkukulang at pagkakamali. It's true, may mga pagkukulang ang ating mga government officials. May mga pagkukulang ang ating presidente. May pagkukulang ang iyong mayor. May pagkukulang ang iyong barangay officials. May pagkukulang ka, may pagkukulang ako. Pero ang kailangan natin gawin upang masolusyonan ang problema hindi lang ng ating bansa, ngunit ng buong mundo, ay tayo ay magkaisa dumulog sa ating napakabuting Diyos sapagkat Siya ang may kakayahan na kapagtigil nitong pandemic na ito. So mahal na kababayan, I know you have a point. Itigil na natin ang sisihan dahil hindi yan ang solusyon dito sa problema na kinaharap ng ating bayan. God bless you, mahal na kapatid. Enjoy the rest of the day. Bye-bye.